What is up and good morning? Welcome again sa ating panibagong episode ng vlog. Welcome to our journey sa ating magiging experiences sa pagpasok sa mundo ng motorcycle community and motovlogging. And syempre, mga masayang memories and adventure with you. As you can see, meron na po tayong full gloves. Hindi na po tayo naka-half. May nakalabas yung finger. Nabili po natin to sa Shopee. Makapal, may protection siya dito. Makapal dito. Protection din dito. So, Komini ang pangalan. Made in Japan. Sa halagang 700 or less pag may voucher kayo. Siya. Naka-finger mo na kasi naka-nails pa eh. Pero pag natanggal yan, susuotin niya na yung full gloves niya. Ganda ng bagong helmet oh. Sana all. Naka-intercom pa kami. Ito lang bonnet, makabiling bago. Hindi bagay gray. Sheesh, yabang mo. Carbon Lodi. Sound check. Nakita niya yung stock exhaust niya. Tingnan namin kung kaya namin uwi. Bibit-bitin na baby gamit yung eco bag. Tapos, palitan natin yan ng mas basic. And ayun, kaya ko nasabi yun, ang lakad natin for today's motovlog is magpapa-slip on exhaust na tayo kay 450 NK sa red exhaust. Nag-chat na ako sa kanila na on the way na. So, walk around lang tayo saglit and then diretso na tayo doon. You know, ang ganda ng tires na to. Itong Adreno. Talagang higa eh. At talagang nakakapaglinis. Sarap. Stock tire pero gamit na gamit sa banking sa Bataan eh. Tapos sticker natin Motowell. Medyo natatanggal na. Palta natin yan. Thank you ulit kay Rendel. Naglagay na siya ng tank protector dito or tank grip. Tapos naglangis na rin tayo ng kadena kasi inulan. So para di kalawangin. Lagay tayo dyan ng slider sa crankcase. After ng slip-on exhaust, orderin lang natin. Fender, kabit muna po natin hanggang maulan pa kasi tatalsikan tayo eh. Likod niya pogi oh. SR na SR pa rin eh. Pero parang mas malambot upuan nito kaysa SR. Tingnan niyo. Yung upuan na yan ni 450NK, malambot lang ngayon yan dahil bago, pero eventually, magiging mas matigas pa siguro yan. So, soon, gawa natin ng content. Paano natin mapapalambot yung upuan ng OBR natin sa 450NK at same na rin yan sa 450SR. Tapos, share ko na rin sa inyo yung feedback ni OBR dyan sa upuan na nagbataan long ride na vlog natin. Natiis niya, pero hindi na po siya nakaka-excite ulitin na umupo sa ganyang katigas na upuan. So, hindi siya pang long ride. Pag dito lang, no problem para kay OBR yon. Tapos, nakita nyo, nag-subtitle tayo sa umpisa. Hanggang dyan na lang po yan kasi ang tagal pong gawin ng subtitle. Tinry ko lang naman para mag-engage kayo sa mga unang minuto ng video natin. But then, pagka umandar na yung vlog natin, alam ko naman ma-enjoy nyo yan kahit walang subtitle. And enjoy! You know, medyo pixelated nga lang yung unang ikot ng logo niya. Pero okay naman. Mahalaga naman, ito yung mas matagal natin makikita. Minsan lang naman natin makikita yung animation, lalo na sa vlog. Ito yung side mirror. Para lang nakatingin sa kotse. Maliit pero wide. Hindi siya zoom in. Kahit stock exhaust yung 450NK natin, naririnig yun oh. Galing. Sarap. Paano pa pagka naka-slip on na guys? Eto na yan. Slip on tayo. Ayun. Thank you Auto Garage sa ating naging ride sa Bataan. Solid. Sarap nun. First time namin yung ganong kalayo at ganong adventure talaga. Ganda ng kalsada. Kung may kukumpara ko siya kay Marilake, parang malayo lang kasi siya eh, no? Iba pa rin yung ganda ni Marilake, pero parang yun mas marami na lalo. Iba yung banking kay Marilake, sure na meron kang malinis na babankingan. Eh doon, hindi ka sure kung malinis babankingan mo. Tignan nyo po yung nangyari kay Boss Harvey, diba? Yung CB niya nadulas, pati yung TRK ni Boss Elmer dahil doon sa langis sa kurba. Sa Marilake, hindi natin sure kung may nagkakalang eh, so di naman natin masasabi yun. Pero ang linis talaga nung kalsada sa Marilake. Tapos napanood dyan sa last vlog din natin, nag-canvas tayo sa Orion. Kaya lang na-short tayo sa budget natin dahil nagbataan po tayo. At naisip ko na parang enough naman ako mag-slip o na lang muna tayo kaysa wala, diba? Grabe, ang sarap sa feeling, no? Bebe, kahit na sobrang lakas ng hangin ngayon, yung helmet natin, pit na pit sa ulo natin, hindi umuyo ko, diba? Sarap, tapos di na ganun kahirap i-control yung ulo natin sa hangin. Medyo aerodynamic siya, no? Sec Destiny Carbon. Buti talaga umabot ka pa sa last stock nung small. Kaya black and white naging kulay po ni Bebe, hindi black orange tulad ng hangin. Yep. Sana di tayo maabusan ng ulan. Pero ngayon pa lang bumapatak na eh. Yari. You know, Bukawi. Shoutout Auto Garage. Rent na po kayo ng big bike sa kanila. Meron pa tayong re-review sa kanila, yung TRK. Tapos pagka may mga ride, may bigla kang Marilake, inaya tayo ni Boss H, yung may-ari ng 450SR. Yun, nice one. Kuya Randall, binabasa. Ba't ang laki? Ba't 118? Dati 110 lang yun. 115 lang yun ah. Parang ganun. Uy,
Kakaiba yung mount niya, no? Sarap po ng tunog ni 450NK, no? Ang laki na itong motor na to, ano to? Parang Ninja 1000 ah. Aniso. Uy, Ninja 1000. Sarap. Dito na po tayo sa Pure Gold Paso de Blas. Meron bang traffic light? Wala naman eh, no? Yun, kamusta kaya ang traffic dito? Yun lang. Ba't kaya walang traffic light dito? Galing eh, no? Pakiramdaman na lang. Yun o, ganda ng tunog ni 450NK sa atin lalo. Yun nga lang, no? Si inline 4 mas rinig nyo talagang nag-enjoy kayo sa video. Pagdating naman sa mga ganitong 2-cylinder na inline 2, sa video, not sure kung na-enjoy nyo rin ah. Unlike sa inline 4, personal o video, nakaka-enjoy panoorin. Ang ganda sa tenga. Pero sa inline 2, let me know guys kung nagugustuhan nyo ah. Kasi ito mga inline 2, sa personal nyo mas ma-appreciate to eh. Kasi pag sa video, medyo nagiging katunog siya ng mga typical twin cylinder and nagiging katunog siya ng mga 1 cylinder eh. Pero ito naman kasi 270 crank, so mas maganda yung firing order kesa sa parallel na inline 2. So ito nga po palang red exhaust na pupuntahan natin para magpa-slip on is napanood po natin sa YouTube at kay Sir Kenji Moto. Mura kasi yung mga canister nila, pero kaganda dito sila ang gagawa para fit talaga sa motor nyo, yung alignment, ganun. Tapos makakapag sound check ka ng iba't ibang pipe na halos magkakadikit lang ang presyo. Sa Shopee kasi, yes, mura. Pero pagkabili mo, yun lang yung kung ano lang bibilin mo. Hindi mo muna masa-soundcheck para makapili, ano. Grabe init, makulimlim pero ang init. Yung feeling ko sa gloves, medyo mahirap siya pagka kinakabit ko yung double D-ring. Gusto kong tunog na ito pagka nakaslip on na ano eh. Ayoko nung ratatat eh. Sakit sa tenga eh, lata. Kagandahan lang kasi sa ratatat, idle pa lang, big bike na. Kaya lang pag binirit mo, parang Raider na naka-open pipe. Pero yung tatadudum, mayon ko lang, mukhang mahina nga lang yung sa idle, no? Tingnan natin. Tapos soon, tail tidy pag di natag-ulan, para poging-pogi. Papalinisin yung likod. Pero madumi kasi hindi ka naka-integrated eh. Pero pogi na rin. Okay po. Bago kami pumunta dito sa Red Motorcycle Exhaust, nag-search na ako kung meron ba sa Bulacan na parang same shop, hindi man branch, para sana di na tayo dadayo dito sa traffic, no? Pero wala wala lumalabas sa YouTube at Facebook. Parang puro pang underbone ang meron sa atin sa Bulacan. Kung meron na pong exhaust na pang big bike sa Bulacan, let us know po. Ayun, shoutout nga po pala kay Mama at kay Papa. Pinagdala po tayo ng Rosario, no? God bless us sa ating mga biyaheng malulupit. Ito na pala tayo sa Red Exhaust, oh. Uy, minaw na sa atin. Sige, ako po yung nag-chat, sir. Okay, good morning po. 7 AM sila nag-o-open, pero before 7 AM pwede na kayo pumunta para una kayo sa pila. Price range idea lang po yung mabibigay natin. 1.3 ang pinakamura, pataas dito sa mga shorty type of exhaust. Tapos dito sa mga long pipe, 2.3 pataas. Gumagawa din sila ng headers pati ng link pipe para sukat doon sa motor na papakabitan nyo ng exhaust. Konti lang yung mga napili kong isa soundcheck. Kayo na lang humusga. Make sure na naka-headphone kayo pagka pinanood nyo to para madinig nyo talaga yung difference ng bawat exhaust na sinubukan ko. Ay, ang pangalawa natin, yung katulad kay Kuya Ever.
MIB or MIBB yung napili kong exhaust kasi gusto ko yung bass niya pagka naka-idle. Pero kahit wala na siyang silencer, medyo tahimik pa rin siya dahil nasanay na ako sa SC Project na nakakabit doon sa 450SR ng Auto Garage. Yun o, road test po tayo. Gusto ko sana pagdating sa exhaust, bassy. Pero narinig nyo po nung hinataw natin, ratatat po yung tunog niya, no? So ayaw ko po nung ganong tunog. Nawawala yung pagka-bass, nawawala yung pagka-big bike feels niya. Maganda po yung MIBB. Actually, ito po ata ang kinabit sa TRK 502X ni Boss Elmer. Mabass po to pagdating sa TRK. Pero dito sa 450NK, hindi po siya bumagay. So yun yung sinasabi ko na ratatat na ayaw ko. Binirit-birit ko po siya, binomba-bomba ko, narinig ko yung sound na hindi siya tunog big bike. Ang sakit pakinggan. Tunog utot, di ba? Kahit sila kuya daw doon natawa dahil sa naging tunog ni 450NK na hindi bagay yung ganun tunog. Kaya papapalitan ko po yan. Yan na sana yung final. Buti na lang ni-road test ko muna. Parang malutong, parang hindi ako sure. At yan, sa mga oras din na yan, medyo kinakabahan na ako kasi may nagbago rin sa takbo ng motor. Parang naapektuhan yung pagbirit-birit niya, yung gas, yung compression. Pag binirit ko siya dyan, parang mamamatay yung makina. Kasi ito siya, pag binomba natin dito. Ako, namamatay. Problem ah. So yun, nakita nyo sa video, no? Pagka piniga ako ng todo yung throttle, ayaw niyang mag-redline. Para siyang malulunod. Nakakaba yun, oo. At the same time, parang hindi talaga akma yung exhaust na napili ko. Pero meron diyang explanation si Kuya Eber at ang iba nating mga kaibigan na mag-a-adjust pa naman daw yung ECU niyan kung nirestart ko yung motor. So hindi na ako nakapag-video ulit nung nirevise na yung exhaust na napili ko. SC Project po yun. Yung katulad na nung sa 450SR. Kasi doon ako nasanay na tunog and yun na talaga yung may bass na sigurado na. Kaya lang sa soundcheck na to, medyo maingay na po yung paligid. At ito na lang yung na-videoan ko dahil malulobat na po yung phone natin. So yun o, narinig nyo po yung tunog. Ang crunchy, ang bassy, ang laki ng boses ni 450NK. Solid, yun talaga yung big bike feels na sinasabi ko. Ganda, grabe. Kasama ko na uli ngayon ang aking OBR. Ngayon niya lang maririnig yung pinaka-final na pipe na pina-install natin. Ito yun. SC Project. Katulad lang din nung sa SR. Ito na pala yung tunog na masaya ako at okay ako. Yun na pala yun. Bitin ako dun sa una eh. Saka parang di ko gusto pag binirit eh. Parang nawawala yung bass niya pag binibirit eh. Ito, ganda kahit mabagal. Tunog B-bike. Ang ganda ng 270 crank ni 450NK doon sa exhaust na napili ko. Slip-on pa lang po yan pero ang lakas na ng tunog niya. Oo nga, tunog big bike kahit mabagal. Oh, sige. Ready ka na? Oo, diba? May echo. Sabi ko nung una, ayaw ko na ganyan tunog, pero ito pala talaga yung tunog. Actually, hindi naman sa ayaw. Maganda na yung tunog niya. Akala ko lang may mas better pa na tunog sa kanya. And yun nga lang, hindi rin binibigyan ng hustisya ng action camera yung tunog ng exhaust.
mas maganda pa rin yung tunog talaga sa iPhone. So pakinggan nyo ulit, nag-soundcheck ako ulit para sa 450NK exhaust. Mas nakamura tayo sa muffler and then at the same time, ito pala talaga yung gusto kong tunog. Okay pa sa inyo yung tunog? Ganda ba? Ganda. Tunog big bike na, no? Yun, no? Pinagbigyan. Big bike eh. So kakatapos ko lang po mag-lunch sa McDo. Inatid ko si baby doon kanina pero di ko na pinlag. O diba, pinapauna pa tayo. Diba, sabi ko ng vlog natin, pagka talagang maingay, pansin na tayo, di tayo gigiditin. Pinapauna pa. Sheesh. Ayun, after natin mag-lunch sa McDo, nung dinala ko daw si Bebe, sumunod ako, pagkakabit na ito. Tapos babalikan lang natin sa red exhaust yung stock pipe. Titignan namin ni Bebe kung kaya niyang dalhin. Tatawa si Bebe, lileeg na daw ngayon si 450NK. Kakatakot kasi tunog eh, no? Yung mayanig, kabog. Testing. Tapos ang kumain, boss. Kaya dalhin? Ay, sorry. Testing mo, kaya ba? Kaya. Ayan, thank you po ulit sa Red Motorcycle Exhaust. Shout out. Sarap, kahit ang chill lang ng takbong. Sarap ng pagmumotor natin ngayon. Yun o, bali, ito yung mga abangan natin, no? Yung hatak performance ba magbabago? And then yung tunog, kamusta sa inyo? Stig na itong Mio, laki ng gulong sa likod, oh. Pogi ah. Ganda nga po pala, no? Yung intercom namin na Freedcon KY Pro, ang ganda kasi hindi namin naririnig yung exhaust. Hindi nakakasagabal. Unlike nung gumamit kami ng wireless headset, rinig namin, sakit sa tenga. Ito, di rinig, galing. Ayos. Yun, no? Sarap sa downshift, oh. Nakakalma yung gantong tunog sa big bike. Yung mayanig yung paligid. Yung alam mo ang lakas-lakas na ito. Hindi na kailangan pang pigain eh. Yun, sa wakas expressway na. Natapos na tayo sa mga traffic. Welcome to the expressway. Oh, di ba? Chill ko ngayon. Hindi ko na kailangan galitin yung makina para marinig ko yung engine. Oh, sarap. Thank you, Red Motorcycle Exhaust. Ang saya sa feeling na ito na siya, tumutunog na siya ngayon. Ewan ko lang kung kapitbahay namin masisiyahan din. Okay lang naman yung gantong ingay, basta wag lang ibobomba. Yanig lang talaga yung paligid. Kung gusto nyo po magpa-slip on, murang exhaust na mas malapit kaysa pumunta sa malayong lugar, or nag-ano lang kayo na budget meal lang, tapos gusto nyo nakakapag-soundcheck kayo, nakakapag-try kayo ng iba't ibang muffler, ayan po, try nyo po sa Red Exhaust. Murang-mura lang. Agahan nyo lang po pupunta para di kayo mainip sa pila. Uy, sarap naman ng tunog. Ganda tunog ah. Na-enjoy nyo po ba? Kamusta sa inyo sa vlog natin kung maganda yung exhaust natin ngayon? SC Project Copy. Parang yun pa rin naman yung throttle response. Siguro meron lang konting nabawas dahil sa compression, pero okay pa rin naman. Kasingit pa rin naman ako. Hindi naman siya sobrang bitin. Napakanipis lang na nabawas. Sa feeling ko lang baka nga dahil lang yung sa sound eh. Baka yun pa rin naman talaga yung power na iilang lang ako sa sound ganun. Sarap na po. Big bike na tayo. Saktong-sakto na to sa mga tambay natin, Boss Dos J. Maraming salamat ulit sa pagpapera mo ng camera sa akin. Shoutout din sa Auto Garage. Sarap talaga na naging ride natin sa Bataan na yun. Edit ko talaga yan ng malupitan. Nag-outro ako dyan sa expressway para sana buo na yung vlog. Pero nalobad na pala yung Ace Pro. Kaya dito ko na lang ginagatungan ng mga ganitong follow-up yung vlog na to. Para naman hindi kulang yung information na ibibigay ko sa inyo. Pag kulang, comment lang kayo at sasagutin natin yan. And shoutout ulit sa'yo, Motonorbs. Ang ganda nung idea mo na to na binidyo mo na lang sa laptop or sa editing yung mga details na gusto mo idagdag sa vlog. Ito, nakatulong sa akin para mas mabuo pa yung vlog ko dito sa
pagpapaslip on exhaust ko sa 450NK ko. Check nyo yung channel ni Motonorp. Siya po ay naka 450 SRS. Grabe, ang pogi. Ang ganda ng motor din na yun. Sports version nito si 450NK. Dahil same engine lang naman po sila. Pero yung forma nun, grabe, ang pogi. Ang daming may gusto nun. Pati tayo. Pero pinili ko lang yung practicality at offer na nabigay sa akin ni 450NK. At dito, bigyan ko kayo ng isang hataw para marinig nyo sa action camera yung tunog ng motor. Hindi kaya, maraming sasakyan. Kayo pala yan, saan galing? Mas maporba man si 450 SRS and 450 SR sa kanya. Pagdating naman sa motovlog at nakikita niyo yung kalsada pati yung TFT, handlebar and tangke niya, dito bumawi si 450NK. Lalong-lalo na rin sa performance and enjoyment ko sa applicability niya sa daan. So yun, sana na-enjoy niyo yung mga motovlog natin. Marami pa tayong vlog na i-upload. Mas bibilis ako pa po mag-edit. Happy 2K subscribers nga po pala. Maraming salamat po. Dumoble na tayo from 1,000 and I hope mas dumami pa. Ride safe tayo lagi. See you sa mga susunod pang vlog.